Pagpalang araw ng Panginoon po sa bawat isa. Bago po tayo mag-start sa ating Sunday School, inanyayahan ko po ang lahat na dumako na po sa ating worship hall at tumayo po tayo para sa ating pambungad na hymno. Awitin po natin with harps and with viols. Kami sa pribilehiyo na makadalo sa pagtitipon na ito. Aming panalangin o Diyos, ihanda niyo po ang aming, hindi lang aming ang isip, hindi lang aming katawan, higit sa lahat o Diyos ang aming mga kaluluwa sa pagtanggap ng iyong salita mula sa Sunday School hanggang sa dulo ng araw na ito. Indeed, what a privilege for us na maging receivers ng iyong word at nawa na wag namin itong baliwalain, kundi tanggapin namin ito ng may kasigasigan at kagalakan sa aming puso. Ingatan niyo rin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na padating pa lang sa aming pagtitipon. Ikaw ang mapapurihan at manguna, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pwede na po tayo mo po. At ngayon sa ating Sunday School, magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng ating Confession of Faith, ang 1689 London Baptist Confession of Faith. At nawa, nare-recall pa natin yung ating napag-aralan last Lord's Day or last year patungkol sa chapter 5 ng ating Confession of Faith. Nawa, na-shake off na natin yung ating mga hangover sa mga celebration natin sa ating mga families. And ngayong umaga, ang pag-aaralan natin, dito pa rin tayo sa chapter 5 ng Confession of Faith. Dito pa rin tayo sa topic of Divine Providence. Pag-aaralan natin ngayon yung paragraph 3 and paragraph 4. Kung naalala ninyo, sa last two Lord's Day,
last two Sunday school natin patungkol sa Confession of Faith natin, pinag-aralan natin doon yung chapter 5, paragraph 1, then paragraph 2. And Lord be willing, matapos natin itong dalawang portion ng chapter 5, yung paragraph 3 and paragraph 4. Pero bilang recap lang, para ma-refresh tayo sa pinag-aralan natin last Lord's Day, tinignan natin doon yung portion ng chapter 5, paragraph 2. Ito yung ating pinag-aralan at natakil natin doon yung isang napakahalagang doctrine sa Reformed Theology, yung Doctrine of Divine Confluence o yung tinatawag ng iba na Doctrine of Divine Concurrence. Again, nung pinag-aralan natin yon, galing yun sa dalawang Latin word, yung confluence, na con, ibig sabihin together, then fluere means flow, ibig sabihin yung idea nun ay dalawang ilog na nagmi-meet at a certain spot, and although magkaibang tubig yung pinanggagalingan nila, nung magkahalo sila at naging isang river na lang, they make perfect sense, although seemingly meron silang contradiction. So ayun yung doctrine of divine confluence. Ito'y dalawang differing ideas or events that concur or flow together from its title, confluence, flow together at the same time. Nakita natin dito sa paragraph 2, may binabanggit na first cause. Yung first cause ng mga bagay ay yung Diyos. Siya yung may akda, siya yung nag-decree, and by His divine providence, siya yung nagpapatakbo ng decree na yon via providence. Siya yung first cause. At para ma-actuate ng Diyos yung kaniyang decree, gumagamit siya ng mga means. At ang ginagamit niyang means ay yung tinatawag na second causes. At kadalasan ang ginagamit niya dito ay mga tao and yung kanyang creation. The existence of God's sovereignty and man's responsibility ay parehas pong tinuturo ng Biblia na ang Diyos, siya ang may akda at may control ng lahat ng bagay, pero tao po yung bilang second causes, tayo po yung responsable sa ating mga aksyon. Ito yung pinaka-meat ng doctrine of divine confluence. At ngayon, dito na tayo sa paragraph 3 and paragraph 4. Basahin natin yung portion na ito ng ating confession of faith. So, ang title ng ating pag-aaral ngayong umaga, The Exemption and Inclusion of Divine Providence. Sabi ng paragraph 3, God in His ordinary providence makes use of means yet is free to work without, above, and against them at His pleasure. Paragraph 4, the almighty power, unsearchable wisdom, and infinite goodness of God so far manifest themselves in His providence that His determinate counsel extend itself even to the first fall and all other sinful actions, both of angels and men, and that not by a bare permission, which also He most wisely and powerfully binds and otherwise orders and governs in a manifold dispensation to His most holy ends. Yet so, as the sinfulness of their acts proceeds only from the creatures and not from God, who being most holy and righteous, neither is nor can be the author or approver of sin. And I know it's a mouthful, pero tulungan tayo ng Panginoon na ma-breakdown natin itong portion ng confession of faith natin na ito. So, una natin dito tignan, yung tinuturo ng paragraph 3. Kung naalala po ninyo, dun sa nakalipas natin pag-aaral sa paragraph 2, binanggit yung dalawang cause. The first cause, yung Diyos, yung may decree, may akda, at nagtakda ng lahat ng bagay at ginagamit niya yung mga second causes para sa katuparan yung kanyang mga plano. So the first cause and the second cause. Ang tinuturo naman ng paragraph 3, although usually, normally, gumagamit ang Diyos ng mga second causes, ang Diyos po ay hindi limitado netong mga second causes na to. Although God uses means for His end, it's not always the case. God works His providence even without. Di ba yung sinabi ng ating confession of faith, kaya niya daw patuparin yung kanyang mga decree, sa kanyang providensya, kahit daw walang means, kahit lampas pa sa means, at kahit against pa dun sa mga means. So makikita natin, God can work even without means. Makikita natin sa Genesis chapter 2 na yung tao ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng wala. Ex nihilo, out of nothing, ginawa ng Diyos ang tao. Paano natin nasabing out of nothing? Di ba, gumamit ang Diyos ng alikabok, tapos hiningahan niya. Sinong gumawa ng alikabok? Di ba yung Diyos? Anong ginamit ng Diyos ng mga raw materials para likhain yung alikabok?
Di ba wala? Genesis chapter 1 verse 1, ang Diyos hindi siya kumuha ng raw materials mula sa ibang dimension, hindi siya pumunta sa ibang constellation, kumuha siya ng mga kahoy, bakal, bato, at yun yung ginamit niya para gawin ang universe, ang sang nilikha. Ang Diyos, nilikha niya ang lahat ng bagay ex nihilo. Wala siyang ginamit na kasangkapan. So God created the universe nang walang means. Nakita natin doon na pinapakita yan ng scripture na kayang gumawa ng Diyos sa kanyang providensya kahit wala po siyang means. And ganun din nangyari sa Exodus chapter 16, kung naaalala natin, nung naglalakbay yung mga Israelita sa ilang, nagpapadala ang Diyos ng mana galing sa langit para masustain yung buhay ng mga Israelita na nasa ilang. Wala naman pong bakery ang Diyos sa langit. Wala din po siyang kinumisyon na mga baker mula sa Ehipto tapos sasakay sila ng eroplano, ibabagsak nila dun sa mga naglalakbay na Israelita. Galing po yun mismo sa Diyos. Wala siyang means na ginamit para isupply itong mana na ito sa mga naglalakbay na Israelita. Hindi lang yon, kaya ding gumawa ng Diyos, kayang paganapin ng Diyos ang kanyang providensya sa nanlampas pa sa mga regular means o lampas pa sa means ng second causes. Sa Joshua chapter 10, verse 12 to 14, kung naaalala ninyo, yung nakikipaglaban sila Joshua sa mga Kananeo, nanalangin si Joshua sa Diyos na tigilin ang araw. Dahil mananagumpay sila hanggat hindi lumulubog ang araw, and lahat ng sciences ay sasabihin sa iyo na imposible pong tumigil ang araw. Inaccurate nga yun kasi hindi naman daw araw ang umiikot sa mundo eh. Earth ang nagre-revolve around the sun. And yet, nakita natin na suspend itong natural order ng creation para lang manalo sila Joshua sa battle at Diyos po ang may gawa nun. So makikita natin, God working His providence above the regular means. And kahit sa Genesis chapter 21, si Sarah, baog po si Sarah wala siyang kakayanan. May problema po sa kanyang sinapupunan para makapaggawa siya ng anak. Higit pa doon ay napakatanda na po niya. Hindi na po talaga posible na magkaroon ng anak si Sarah, pero nakikita natin sa Genesis 21 na nagkaroon pa rin sila ng anak dahil ito'y kalooban ng Diyos. So papapatunay na kayang gumawa ng Diyos, pagganapin ng kanyang providensya above regular means. Hindi lang yon, even against means. Kaya ng Diyos na pagganapin ang providensya niya sa Daniel chapter 3:27. Kung naaalala ninyo, si Shadrach, Meshach, and Abednego, nung sinulong sila sa pugon, at ang expectation ay mamamatay sila, di ba? Pero paglabas nila, hindi nga nangamoy usok yung kanilang mga damit. Imposible po yun. Against po yun sa lohika. Against po yun sa common sense. Dapat patay na po sila nun. Yung mga gwardiya nga na nagdala sa kanila sa pugon, namatay . Tapos silang tatlo na pinasok mismo dun sa loob ng pugon, hindi namatay. Again, God working His providence against regular means. Maging sa 2 Kings chapter 6 verse 6, yung sa tagpo kay Elisha, kaharap niya yung mga propeta, pinalutang ng Diyos yung metal axe. Di ba, against the laws of gravity yon. Wala naman sigurong telekinesis si Elisha para mangyari yon. Pero nakita natin sa narrative ng 2 Kings chapter 6 na nangyari. Dahil nga, pinapakita ng scripture from Genesis to Revelation na ang Diyos, although He uses means in His regular providence, hindi po siya limited ng mga means na iyon. Conclusion, although God uses means, He isn't limited by it. So, yun po yung exclusion ng divine providence ng Diyos. No? Kahit na, baka may nagpipicture. So, ang Diyos, kahit na sovereign siya may control ng lahat ng bagay, hindi po siya limitado ng nature and men. Okay? So, ayun yung exemption. Exempted ang Diyos sa regular means. Pero, may inclusion, yung divine providence, pagdating natin ng paragraph 4. Ngayon, medyo mahirap itong pag-usapan. Kasi as much as possible, yung mga Reformed believers, yung mga Christians na humahawak sa Reformed theology, as much as possible, ayaw nilang lalabas sa bibig nila na God permits or allows evil. Ayaw nilang sinasabi yun. Kasi maingat sila na maikabit sa pangalan ng Diyos yung kasalanan. Because God is most wise and most holy, ayaw nating sasabihin na dahil sa Diyos ang kasalanan.
permitted ng Diyos ang kasalanan. Kontrolado ng Diyos ang kasalanan. Napakamaingat ng mga Reformed believers sa bagay na yan. Pero, ito yung surprising. Hindi po nangiwi yung mga drafters ng ating Confession of Faith na banggitin na kahit po mismong sinful acts of men ay governed by God Himself. Basahin natin yung paragraph 4. Binigyan ko ng highlight dyan yung mga letters na color red. The almighty power, unsearchable wisdom, and infinite goodness of God so far manifest themselves in His providence. So yung karunungan, kabutihan, kapangyarihan ng Diyos, makikita natin sa providensya niya that His determined counsel extend itself to the first fall. So even though dun sa pagkalaglag ni Adan at Eva doon sa hardin ng Eden, sa Genesis chapter 3, pati po daw yun ay pinamumunuan ng Diyos. Hindi daw po yun labas sa kanyang governance. Both angels and men, all other sinful actions. So hindi lang daw good actions ng men, ha? Madali kasi sa ating ikabit sa Diyos yung mga magagandang gawa ng mga tao. Pero pag sinful acts of men na, ayaw nating ikabit sa Diyos. Pero sinabi natin confession, all other sinful actions, both of angels and men, and that not by a bare permission, which also He most wisely and powerfully binds, and otherwise orders and governs in a manifold dispensation to His most holy ends, yet so, as the sinfulness of their acts proceeds only from the creatures and not from God. So, sinabi ng Confession of Faith natin, yung sinful acts of men daw, pinamumunuan, kinokontrol, binabind ng Diyos, yun yung language Pero, kahit daw Diyos pa yung namumuno sa sinful acts of men, anong sinabi? The sinfulness of their acts proceeds only from the creatures and not from God. So, make it make sense. Paano ang Diyos namumuno sa sinful acts of men, and yet, tao yung responsable, at hindi daw Diyos? Who being most holy and righteous, neither is nor can be the author or approver of sin. So, does this mean that God ordered all sinful actions of men, then punishes men for their sinful actions committed? So, ito ba yun? Tinakda niya yung kasalanan, tapos paparusahan niya yung tao dahil nagkasala yung tao. Kawawa naman tayo mga tao. Ayaw sana nating magkasala. Kaso, tinakda ng Diyos magkasala tayo. Dahil nagkasala tayo, pasensyahan na lang, dadalhin tayo sa impyerno dahil sa pagkakasala natin. Yun ba yung case ng humanity? Because if that's the case, then ang Diyos po natin ay isang control freak, a tyrannical maniac, kung ganun po ang ating Diyos. Pero, tayo'y mapala dahil nilinaw ito ng scripture at ng ating confession of faith na hindi po yun ang case. Ito yung premise ng paragraph 4. Intindihin po natin mabuti. Ito yung premise niya. Galing ito kay Chansky. God's upholding, directing, and disposing and governing over all creatures and things from the greatest of them even to the least. Familiar ba yung sentence na yon? Yung first part ng premise. Narinig na po kasi natin yan sa paragraph 1, di ba? Na Diyos daw yung nag-govern, siya daw yung nagdi-dispose, nag-uphold, nagdi-direct ng lahat ng bagay. Ano yung scope? From the greatest to the least of them. Sabi dito, is not just speaking of His directing and disposing His creatures to do good things. Hindi lang pagkokontrol, hindi lang pag-govern sa mga mabubuting bagay na ginagawa ng tao, but also extends itself even to their sinful actions. This is a hard concept to grasp, but nonetheless taught in the scripture. So tingnan natin. Sabi dito sa 1 Chronicles chapter 21 verse 1 to 2, ito yung akto na si David ay magko-consensus kung gaano sila kadami. At ang ginawa po ni David, dinaya niya yung consensus. Pinadami niya yung bilang nila para pag nakarating sa ibang bansa kung gaano sila kadami, matakot. Yung ibang mga bansa, sabihin nila sobrang dami naman na itong mga Israelita, napaka-overwhelming nila. Ang ginawa po ni David, halimbawa 10,000 lang sila, pinalabas niya na 100,000 sila. So sinful yun kasi deception yun So ito, ang tanong, sinong naglagay ng masamang motibo kay David na manling lang?
Diyos o si Satanas? Sino ang nagtanim nung deceptive motive sa puso ni David? Si Satanas ba? O si Yahweh? Sabi dito, si Satanas. Nais guluhin ni Satanas ang Israel, kaya inudyukan ni Satanas si David na mag-census. So sino daw yung nagtanim nun kay David? Si Satan, malinaw, di ba? Same chapter ito, 1 Chronicles chapter 21, verse 7 to 8. Nagalit ang Diyos sa ginawang ito. Tama lang. Nagalit ang Diyos kay David kasi deception yun eh. Pinarusahan siya, di ba? Sinabi ni David sa Diyos, napakalaking kasalanan ang nagawa ko, Yahweh. So kanino siya nagsorry? Kay Yahweh, patawarin mo sana ako sa aking kahangalan. So, inudyok ni Satanas si David na magkasala, magsinungaling, nagalit ang Diyos kay David dahil nagsinungaling siya, pinarusahan siya. Malinaw, di ba? Walang problema sa narrative. Ito yung twist. May parallel po na pangyayari ito sa 1 Chronicles na makikita natin sa other portion of scripture sa 2 Samuel. Parehas po ito natagpo. Same na kaganapan. So, tingnan natin. 2 Samuel 24 verse 1, dumating ang panahong muling nagalit sa Israel si Yahweh at ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Sinabi ni Yahweh, lumakad ka at hingin mo ang mga taga-Israel at mga taga-Juda. Isipin nyo these are the same set of words na inudyok ni Satanas kay David. Pero dito sa 2 Samuel, hindi si Satanas yung nag-uudyok kay David. Ang nag-uudyok po sa kanya si Yahweh. Kasi kanina sa 1 Chronicles, malinaw si Satanas yung nag-instill. Pero dito, sa 2 Samuel, si Yahweh na yung nag-i-instill kay David na gawin yon. Sabi pa dito, same chapter ng 2 Samuel 24, verse 10, matapos ipabilang ni David ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya kay Yahweh, nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito, patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. So, sa isang portion, si Satanas yung nag-i-instill ng deceptive motive kay David. Sa parallel passage niya, si Yahweh yung nag-i-instill ng deceptive motive kay David. So, paano natin ipapaliwanag ito? Meron pang ibang kaganapang ganyan sa scripture. 1 Chronicles then, chapter 10, kaya't binunot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak niya ang kanyang sarili. Ito yung account ng suicide ni Saul. Si King Saul, pinatay niya yung sarili niya. Sabi, binunot ni Haring Saulo ang kanyang espada, sinaksak niya ang kanyang sarili. Malinaw, nagpakamatay si Saulo. 1 Chronicles chapter 10 verse 13 to 14. Same passage ito, umabante ka lang ng ilang bersikulo. Sino pumatay kay Saulo? Sarili niya. Suicide. Sabi dito, namatay si Saulo sapagkat hindi siya naging tapat kay Yahweh at sinuway niya ang kanyang mga utos. Sumangguni pa siya sa kumakausap sa spirito ng namatay na sa halip kay Yahweh, kaya siya'y pinatay ni Yahweh. At ibinigay ang paghahari kay David na anak ni Jesse. So ano ba talaga? Sabi kanina, pinatay ni Saulo yung sarili niya. Sabi dito sa dulo ng chapter, si Yahweh daw yung pumatay sa kanya. Alam niyo po anong paliwanag dyan mga kapatid? Doon sa account ni David, sa konsenso si David, tsaka sa account ng pagpapakamatay neto ni Saulo, both are true. Hindi po nagko-conflict ang scripture dyan. Dahil kontrolado ng Diyos, inaalaw niya itong mga sinful acts na ito. Si Saul, gusto niya talagang patayin ang sarili niya, pinipigilan lang siya ng restraining grace ng Diyos. Pero nung moment na papatayin na ni Saul yung sarili niya, tinanggal ng Diyos yung restraining grace, finally ginawa ni Saul yun sa kanyang sarili. So yes, pinatay ni Saul ang kanyang sarili, pero nangyari yun kasi inilaw siya ng Diyos. Ganon din po yung explanation doon sa ginawang sinful na deception neto ni David. King Saul killed himself, but God governing and directing his actions. If you have a problem understanding that God governs the evil acts of men, think about the greatest crime committed in the history of mankind. So parang ang hirap isipin, no? Dinidirect ng Diyos yung deception, yung suicide. Anong klaseng Diyos yan? Ano ba yung greatest crime na pwede nating maisip? Ano yung pwede nating maisip na pinakamalala, pinakahinos na crime in the history of mankind? Hindi ba't ang pagpatay sa sinless, spotless Lamb of God, Jesus Christ?
Sino bang nag-direct nun? Tao? Si Pontius Pilate? Si Caesar? Mga Hudyo? Ano sinasabi ng scripture kung sino nagtakda ng most heinous na crime na ito? Sabi sa Gawa chapter 2:23, ang Jesus na ito, this is Peter speaking, na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos. So ba't daw nangyari yun kay Christ? Dahil daw sa pasya at kaalaman ni Yahweh, predetermined plan of God, sa mulat mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. So, sinasabi ni Pedro, tinakda na to ng Diyos, predetermined plan, pero kayo yung pumatay kay Jesus. Hindi nyo pwedeng isisi sa Diyos sa kanyang predetermined plan kasi kayo yung pumatay kay Jesus. Yan yung sinasabi ni Peter. Ganon din sa Acts chapter 4, 27-28, nagkatipon nga sa lungsod, ito yung mga nagkatipon na pumatay sina Herod at Poncio Pilato kasama ang mga hintil at buong Israel laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. So sino daw yung lumaban kay Jesus na hinirang ni Yahweh? Lahat ng nabanggit, sila Pontius Pilato, si Herodes, ang mga hintil, ang buong lungsod ng Israel. Pero ito yung sinabi sa 28, nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong itinakda nung una pa man ayon sa iyong kapangyarihan at kalooban. So, we can see yung unity, yung harmony nung pinag-aralan natin last Lord's Day na divine confluence. Sovereignty ng Panginoon sa pagtatakda, sa pagdirect, pagdispose, paggovern ng lahat ng bagay at yung responsibilidad ng tao sa pag-actuate ng mismong sin na ito. The most heinous sin ever committed was not an action outside of God's control. So tingnan natin itong middle portion ng Confession of Faith natin sa paragraph 4. And that not by a bare permission, which also he most wisely and powerfully binds. Pansinin niyo yung word na binds tinatali, pinipigilan, and otherwise orders and governs in a manifold dispensation to his most holy ends. God, according to our confession, bounds the sin, even this is an act of grace. Tandaan natin mga kapatid, ang mga tao meron pong sinful nature. Hindi po tayo kailangang taniman ng Diyos ng sinful heart. Hindi niya tayo kailangan taniman ng sinful acts. Hindi niya tayo kailangan udyukan na gumawa ng masama. Gagawa talaga tayo ng masama. Minana po natin ang evil heart and ang evil nature mula kay Adam nung siya'y mahulog sa hardin ng Eden. Hindi po tayo kailangang udyukan ng Diyos na gumawa ng kasalanan. Yun na po talaga ang gagawin natin. Kaya lang tayo hindi tayo umaabot sa pinakahustong estado ng ating pagkakasala dahil binabind po ng Diyos ang ating puso. Alam niyo mga kapatid, the moment na bawian tayo ng restraining grace ng Diyos, lahat tayo, mahihiya sa atin si Hitler. Pagmumukain natin siyang kung bata lang. Dahil napakatindi ng ceiling ng sinfulness ng heart natin. Hindi natin naaabot yung ganun kalalang state dahil sa restraining grace ng Diyos. At tuwing umaakto tayo sa ating kasalanan, ayun yung mga moment na hinahayaan partially ng Diyos na umakto tayo sa ating kasalanan. Hindi niya kailangang itanim yun sa atin. Pinipigilan niya lang tayo, pinapakawalan niya tayo ng onte pag nagkakasala tayo, pero hindi ibig sabihin na siya mismo yung tumutulak sa ating gumawa nun. Yun na mismo yung gusto nating gawin. Ayan ang tinuturo ng confession of faith natin, yan din ang tinuturo ng ating scripture. Psalm 76 verse 10 sinabi, surely the wrath of man shall praise thee, the remainder of wrath shall thou restrain. So nakita nyo, no? Remainder of wrath thou shall restrain. Yung ating kasamaan, pinipigilan ng Diyos. Tawag po dyan ay restraining grace. Conclusion, whenever God allows sin to happen, He does not actively impute it to men. So hindi niya tinatanim yun. Hindi author ang Diyos ng sin. Tayo ang author ng sin. He simply leaves people to act according to their sinful nature. Ito din yung tinuturo ng ating chapter 3 doon sa God's decree. Iniiwan niya ang Diyos on their sinful nature. With His restraining grace, He prevents it from reaching its uttermost. So mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos. At hindi niya lubusang binabawi yung restraining grace niya sa atin. Kasi kung lahat tayo bawian ng Diyos ng restraining grace, just imagine kung gaano kasama ang pwede nating magawa. Ngayon pa nga lang na may restraining grace ang Diyos natin
hindi na natin ma-fathom yung evil ng ating puso. How much more kung hindi ipagkaloob sa atin ng Diyos yun? So, back up tayo ng onte. At tignan natin so far kung ano yung natutunan na natin dito sa chapter 5 mula sa paragraph 1 hanggang paragraph 4. So back up tayo ng onte. So providence is the actuation of God's decree from eternity past. So 'di ba sinabi ko doon sa God's decree and God's providence magkahiwalay na chapter sila, hindi sila iisa. Kung iisa sila ng tinuturo, dapat isang chapter lang sila. The fact na chapter 3, God's decree, chapter 5, God's providence, it means magkaiba sila ng tinuturo. So God's decree, ito yung napag-usapan na ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit from eternity past, yung tinatawag nating intertrinitarian agreement or intertrinitarian covenant. O yung tinatawag sa covenant theology na covenant of redemption. Ito na yung napagdesisyonan ng Godhead, wala pang Genesis 1:1. Kung ano yung nangyayari sa history, ano yung nangyayari sa present, ang tawag po dyan, providence. Gumagana na yung decree ng Diyos from eternity past. So, napag-aralan na. So, providence is wise, good, and holy because God is wise, good, and holy. We cannot say that providence is evil. Pag tinignan natin yung providence sa panahon natin ngayon, as it unfolds before our very eyes, tinitignan natin siya as evil kasi ganun yung puso natin eh. Ini-interpret natin yan base sa emosyon natin tsaka sa limited na isip natin. Pero ang providence ng Diyos ay wise, it is good and holy because His providence flows from His very character. Ang Diyos ay wise, good, and holy. At dahil ang kanyang providensya ay wise, good, and holy, God's providence, by God's providence, everything happens because He allows it, including all good and sinful acts. Ito yung pinag-aralan natin ngayon. Hindi lang good acts, kundi pati yung sinful acts of man, ayan ay gino-govern ng Panginoon. If God allows sin, so ito yung question na magpa-pop up sa dalawang thought na yan. If God allows sinful acts, then is He the author of sin? Nakita natin kung anong sagot ng ating confession. No, He's not the author of sin. Man is already sinful in himself. Hindi yan kailangang itulak sa atin ng Diyos. God only allows people to act on their sinful nature whenever they sin. Pero ito yung tanong mga kapatid. Kontrolado naman pala ng Diyos ang sinful acts. Kung ako ang Diyos, hindi ko na iaalaw ang sinful acts at the evil. So, I know better than God, right? Total, kontrolado ko lahat, all-powerful ako. Kung ako nasa posisyon ni Yahweh, di ko na hahayaan yan. Para love lang tayo. All good things. Bakit hindi ginagawa ng Diyos yan? So, evil pa rin ba ang Diyos? Kasi naalaw niya yung tao eh. Kaya niya naman palang pigilan eh. If He's in total control of everything, then why doesn't He just eliminate sin and evil altogether? Right? Invalid ba na question ito? Valid na question ito. Bakit di niya na lang i-eliminate? Alam niyo bakit mga kapatid? Kasi pag in-eliminate po ng Diyos ang evil, kasama po tayo. Kasi evil po tayo. Kasama tayo sa may eliminate ng Diyos. In order for God to do that, He has to eliminate you. He has to eliminate every single human being. But rather, He allows evil for His most holy ends. At napaka-vital netong dulong statement na to. He allows evil by His most holy ends. Maiintindihan natin yan sa paragraph 5 and paragraph 6 at mas madidiin pa dun sa huling paragraph 7. At ito yung aking desire na ma-flesh out sa inyo sa darating na 2 Lord's Day pa. Pero bibigyan ko na kayo ng preview kung bakit inaalaw ng Diyos ang evil by His, He allows it for His most holy ends. Alam niyo po yung apothecary, di ba? Yung apothecary, meron silang mga set of poisons, iba't ibang mga poison na harmful pag ininom mo ng isahan, right? Poison A, poison B, poison C. Pag isa-isa mong ininom yun, mamamatay ka. Pero yung isang skilled na apothecary, meron siyang certain knowledge and certain skill na paghahaluin niya sa isang bottle, certain amount ng poison A, certain amount ng poison B, certain amount ng poison C. At pag hinalo niya yon, dahil nga skilled siya sa pagtimpla nung inumin na yon, ay nagiging medicine. Isa po yung ancient art. Ang Diyos po parang ganon. Evil acts, sinful acts,
Lahat po yan, sa paningin natin, masama, pero kaya po kasangkapanin niya ng Diyos pag pinagsama-sama niya for His most holy ends. At ayun yung hindi natin nakikita sa present. Pero pag nag-back off tayo at tinignan natin yung gawa ng Diyos in its totality, we can conclude na ginagawa nga ng Diyos ang lahat ng bagay for His most holy end because God is good, He is wise, and He is holy. Tawa, naging malinaw po sa atin yan na tinuturo ng ating confession of faith. And kung may question po kayo, limited na yung ating time, hindi na natin kaya mag-entertain. Pwede nyo po akong tanungin later. Let's pray. O Diyos, maraming salamat po sa lecture na aming napag-aralan sa umagang ito. May kahirapan po ang paksa na ito. Ngunit nagpapasalamat kami dahil ikaw po nagbubukas ng aming isip. Ikaw nagbubukas ng mga mahihirap na bagay na ito upang aming maunawaan. Nawa o Diyos ay hindi lang namin ito tanggapin bilang mga theological informations, kundi maging devotional ito o Diyos sa aming mga puso. Magpasakop kami sa providensya mo, hindi namin ito questionin. At kami magtiwala ng lubos dahil ikaw ang may akda at may kontrol ng lahat ng bagay. Ika'y karapat dapat ng aming buong pusong pagtitiwala ng walang pagtatanong. Turuan mo kami sa bagay na ito, O Diyos, at huwag kaming pangunahan ng unbelief. Salamat aming Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.